number nung magbe-verify na account. 3.1. 3.1? Opo. Dito. Sige, check 3.1 dito. Sige. These are yung verifying user accounts. Nasaan yung rec niya? Sa requirements nito. Wala record. Ito, sorry. Sir, ito sir, hindi po touchcan. At yung kanina po. Ito po yung I-verify pa natin. Hindi pa siya verified, di ba? Anong number ba yan? Yung sign in as non-admin. 2.2. 2. Wala pa. Oh. Ito yung sa verify. Yun bang admin lang, hindi super admin. Pwede rin siya mag-verify. Super admin lang. Super admin lang. Yung super admin nyo, isa lang yun. Pwede mong marami. Paano pa maging super yun? Pag mag-a-add sila naman. Ang concept kasi ng super admin is kaya siya naging super. Kasi isa lang. Hindi po kasi, ang napag-usapan po sa barangay, di ba po, ang super admin talaga isa lang. Ang balak po namin is, yung nabanggit po namin yung kung kapitan po yung super admin. Since yung kapitan po nila is hindi daw po knowledgeable sa or techie, parang mag-a-assign daw po sila ng another super admin. Na parang yung, for example po, yung IT expert po nila, ganun. Yun po yung parang sinasabi. E di yung IT expert nila yung super admin. Tapos, Paano po magkakaroon ng na. access yung barangay captain sa Siya super yung, admin? siya yung admin. Admin? Ano ba difference nilang dalawa? Yung admin po kasi namin, yung per department po siya. Clearance admin, permits admin. So, ang super admin po talaga dapat namin is yung kapitan po talaga mismo. Tapos, i-add niya po doon kung sino po yung gusto niyang parang yung pinaka-overall na nakakaalam ng pinaka-system. Problema kasi ayaw na mag-aaral ng super admin eh. Kaya hindi rin po kasi ganun ka-techy. Pero okay lang po isa. Pero okay po isa. Hindi. Okay lang O kaya yun. pwede naman yun. Walang, si kapitan lang talaga. Tapos, kapag may gagawin, Ipapahandle po yung super admin. Ali, bibigay po yung account? dapat hindi. Siya lang may Yun nga alam. po eh. Pero pag naipasok na niya, gagalawin na nung iba yun. Parang mali eh. Ayaw mag-aral nung nung kapitan. Yun po kasi yung sabi sa Pero, Sige. Ako, sabihin natin hati yung saloobin ko doon. Pero yung mga ganong bagay kasi, trivial naman yun. Ibig sabihin, marami pang ibang bagay na pwede ko isipin kaysa doon. Hayaan na lang natin na mag-manifest ko anong talaga ba dapat pagdating na lang dun sa defense. So, kabagti dito. Tinanong ko kasi nakalagay S, administrators. So, marami pa din super admin nyo. To approve or reject user account. Ano grounds ng rejection? Ano grounds ng rejection? i-reject mo. Kasi kapag i-reject po nila, possible po na mali yung in-upload na ID, ganyan. Kasi dyan po, yan po yung unang napag-usapan natin na manual verification po yung ID. Ayun po, if hindi siya nagtugma, pwede po nila i-reject. And then Nagtugma saan? For example po, Sa po nila, tapos na may uploaded ID mo. So, ano po, magkaiba yung
info na in-input niya, pwede niyang i-reject. Ako po, ang pinili ko, driver's license. Yung in-upload ko po is hindi driver's license. So, Kapag ni-reject niya ako, gets ko na, sige. Pag ni-reject niya ako, may reason. ano makikita nung nag-apply, nag-register? Yung reason po, kasi makakapag-type po ng reason yung super admin kung bakit ni-reject. And then, mananotify dun yung user if ano po yung reason kung bakit rejected. Paano ko mababi yung notification? Ano po yun? Via, Email, SMS. So ganito. Nag-sign up ako pending for verification. Nung binerify, hindi in-approve. Malalaman ko na hindi ako Hindi in-approve Opo. sa email. Opo. Kasi andyan na rin po yung info nila eh. Pagkatapos nun, ma-access ko pa yung account ko. Pwede sir. Pero ang nakalagay reject account, Tapos, gagawa na ng bago. anong mangyayari dun sa account na yun? Dispose. Ma-override. Oh. What do you mean? Pa- Ma-open? Nandun pa rin sa system yung ano eh, yung rejected account. Tapos pag gumawa ulit sila ng account, unique kasi sir yung ID, ayan, email tsaka username. So pag ginamit ulit nila pag nag-account, create account, papatong lang dun sa luma nila. So malalaman ng system kapag yung pinapasok ko existing na? Ah, Paano niya nalalaman anong binabasa niya? pag existing na yung email tsaka yung username. Paano kung Paano kung halimbawa mag-asawa na hindi techie, tapos dalawa yung isang email lang yung ginagamit nila? Hindi pwede yan, di ba? So, ibig sabihin, o sige, kahit hindi kami related, nauna lang siya sa akin. Tapos, siguro, nung makalawa, ako naman yung nag-register. Tapos, saan niyo ba binibigay? Sa email? Tsaka username. So, parang pag gusto kong burahin yung account niya, kailangan ko lang makuha yung username niya tsaka email niya. Buray niyo ako. Hindi po. Hindi po. May password po siya eh. Hindi, parang iyahack ko nga eh. Halimbawa, kasi di ba ang sabi nyo, pinapatong niya yun dun sa existing niya. Kapag nag-sign up ka ulit. Provided na parehas yung email at username. Yun na nga. Paano kung sabihin ko lang trip ko lang yung account niya, nakuha ko yung username, pati yung email, kasi mga naman yun eh, nakikita naman yun usually. Hindi naman siya yung parang password na suppose a secret. So nakuha ko yun. So pwede ako mag-register using those para ma-override ko yung account niya. Wala na yung account niya. Akin na yun. Pero, paano niyo po ma-override kung kailangan mag-upload ng valid ID? Wala naman po kayong valid ID niya. So ibig sabihin, Kasi papayagan niya akong gumawa. Pero hindi ma-verify. Kasi hindi rin po magtutugma yung ID niya eh. Kasi wala naman Pero po. hindi mabe-verify. Opo. Ganun lang din po ulit. Habang ang tawag doon pending status, di ba? Habang naka-pending ako, hindi nagagalaw yung existing niya. Paano hindi man? Yung existing na account na tinatry kong i-override. Kunyari, ito sir, di ba? Nalito na rin. Di ba nag-sign up? Tapos yung sinign up na reject. Pag gumawa ulit ng bago, tapos ginamit yung same dun sa luma niya, magkakaroon pa rin po ng
verifying account. Mm. Tapos pag nagawa yun, tapos nag-try siyang mag-login, ano na po yun? Claim niya na sa mayroon ng gumawa. Kung ang dating, makukuha niya yung dati ng ginawa. Okay. Tama ba? Yun na nga. Paano kung ganun din yung sitwasyon, pero Hindi yung siya. nagtatangka na gumawa uli ng bago, is hindi nga siya. Hindi nga yun sir ma-verify. Oo, kasi nandun na hindi- tayo. So ngayon, ang tanong ko, ganun ba? Kapag naka-pending pa yung ina-attempt ko na magpapatong dun sa account niya, yung account niya, safe pa yun. Hindi pa mapapatungan yun. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya sir. Hindi. Kasi parang hindi pa siya magiging existing kapag hindi pa siya na-verify. Magiging direct na lang ako. Sinesave nyo pa ba yung mga Not yet verified. na-reject? Sa database kasi ata, na-save Nandun yun. pa sir. Sa database po, parang nasi-save po. Okay, ano yung reason kung ba't nyo sinesave pa yung na-reject? Pag nag-login sir, kunyari, hindi sila nag-visit ng email or SMS, tapos nag-try silang mag-login. Mm. Doon na makikita na not verified or rejected yung account. Yun ang purpose nun. Okay. Pero kung nag-check ako ng email, malalaman ko na rejected, di ba? Okay. So parang mas okay ata kung Nadidelete. ano mo na lang, sabihin mo sa email, tapos nakalagay dun sa email na deleted na rin yung account na yun. Gets? Hindi ko kasi ma-gets kung bakit kailangan i-save yung account na nireject mo naman. Kung yun lang ang reason, Wait. May tanong ako sir. Ah. Kung hindi po siya nakasave, tapos dinelete, di pwede po yun magamit nung parang nag-try. to try na ulit. Opo. Kasi tinanggal po siya sa database eh. Kasi ang parang, Oh. okay. Bawa, ito, pagwari, ito, nireject to. The same person, same info, pwede siyang mabuhay uli pag nag-apply siya, right? Mm. Anong... Hindi na po siya lalabas na parang, di ba po may save sa database yung rejected. Kapag tinatry po siyang i-open, may lalabas doon na rejected account. So kapag ka-delete po namin yun sa database, kapag tinatry niya ulit isubukan, di parang makaka-access po siya. Kapag dinelete po namin sa database yung rejected account niya. Kasi di ba po ang pinaka-purpose nun is hindi na, parang makita na na-reject po yung account na yon, hindi na po magamit ulit. So kapag dinelete po siya sa database, Hindi, nire-reject mo siya kasi may hindi siya sinunod. Like for example, hindi parehas yung name dun sa ID. So, ikaw, hoping ka na pag kinorek na yun, sa bagong registration niya, kinorek na, ma-approve mo siya. okay, so, sige, ganun na lang. I-add na lang po namin sa, na parang, na-delete na rin yung account. Kasi ito, hindi ko magets ba't sinesave niyo yung mga na-reject. Aanin niyo yung, kunwari pag i-exaggerate lang natin, pagpalagay, kunwari lang, exaggerate ko lang. Pagpalagay natin 500 MB kada isang ganyan. Kada isang reject. Nakaka-100 reject kayo sa isang araw, kunwari. So, ganun kalaki yung ini-store nyo for what? Wala. Na memory. Para saan? Gets na? Di sir, wait, ganito Di ba ni-reject na? Pala. Tapos dinelete. Wait lang. Sige, Di ba, sige. nireject na ni super admin, tapos dinelete sa database. Kapag trinay ko po ulit yun, wala na magpa-pop up na rejected account. Kasi Tinry wala mo na po. mag-login?
Hindi, parang tinatry ko po